Kami kung may kakukulangan na dugo, kaya natin magpadala kagad ng maraming dugo sa mga pangangailangan natin. Salamat sa Bongo. Salamat sa mga katulong natin na palagi nag-iimbak ng dugo. With that, maraming salamat din po, Mr. Chairman. At kami po, samantalay na din natin yung pagkakaroon sa November 16, yung ating pong dugong Bongo 2024. At muli ay samahan po tayo muli ito sa aktibidad po na ito. Maraming salamat, Mr. Chairman, dyan po sa inyong mga update mula sa Philippine Red Cross. Mga kabongo, mga ka-Salvation, nakausap po natin si Philippine Red Cross Chairman and Chief Executive Officer, dating Senador, Attorney Richard D. Gordon. At nabanggit nga po niya na yung pagtutulungan ng Philippine Red Cross at ang buong Radio Philippines. Yan ho ay magaganap muli sa 24 key cities dito sa ating bansa. Yan tungong Bongo 2024. Samantala, dumako pa po tayo sa mga karagdagang balita. Nakatakda namang landaan po ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang VAT Digital Services Law. Layunin po ito na patawan ng value-added tax o VAT ang mga digital goods and services na ibinibigay o ibinibenta sa ating bansa. Nakatuon ito sa mga digital platforms and service providers na nagbibigay ng mga servisyo tulad na lamang ng streaming services, online advertising at kailangan po ang e-commerce platform, cloud services at iba pa. Alam nyo po ngayong umaga ay gagawin ang ceremonial signing ng VAT Digital Services Law at inaasahan po na makakasama nga ng Pangulo sa nasabing pagsasapatan ng nasabing bill sila Department of Finance Secretary Ralph Recto, Acting Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, si Senate President Francis Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa punto nito ng ating balitaan, bago na tayo sa mga lalawigan, sa mga report ng ating mga himpilan, kung dito sa Metro Manila may mga agaw pansin, may mga celebrities, may mga nagbabalik sa politika, meron ding dati nang nadeklara bilang presidential candidate, pero kakandidato ulit. Doon naman mga kabombo sa lalawigan ng Camarines Sur, magkakamag-anak, naghain ng kanilang kandidatura para naman sa iba't ibang posisyon. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Naga. Sabay-sabay na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy or COC ang mag-aamang Hildebrand sa Pamilasa Camarines Sur kasabayan ng pagsisimula ng filing of candidacy kahapon na. Kaugnay nito, magbabalik na bilang gobernador ng Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaperte. Tatakbo naman ang congressman sa ikalawang district si Gobernador Luigi Villaperte habang tatakbo naman sa ikalawang termino bilang 5th District Representative si Congresa Congressman Alicia Villaperte. Kasama din ni Gobernador Luigi ang kanyang girlfriend na si Jackie Brasman sa paghahain ng kanyang COC. Maliban pa dito, kabilang rin nasa ng final So, muna guys, routine every morning. Samtang gina-therapy si Nana dito sa St. Anthony. So, diri, therapy mo siya diri sa balay. So, ang schedule diri sa balay is Tuesday and Wednesday. Kay ang Monday kay Thursday dialysis ni nanay, kay ang Friday amo nang therapy niya dito sa hospital. So diri sa balay mayari mo kami diri. So, tapos na kami standing and walking. So pasalsa ng mga mota. Para lang. So yan lang guys.